Magandang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng ating mga pagbasa ngayon. Meron pong tatlong pangaral para sa ating buhay Kristiyano. No? Ano po yun? Yung una ay matakot sa konsekwensya ng kasalanan. Naalala ko noon no? Meron akong isang kaibigang pari, no? Yumao na siya. Nasabi niya sa akin, no? Nung bata pa po tayo, itinuturo ng ating mga katikis sa mga magulang, matakot kang magkasala sapagkat pupunta ka sa impyerno. Tayo naman po, natatakot dahil gusto natin pumunta sa langit, di ba? Pero sabi niya, ang problema sa panahon ngayon, no? Mukhang hindi na natatakot ang mga taong gumawa ng kasalanan. Maganda pong paglimian ito, no? Kasi parang sa panahon ngayon, totoo nga, no? Kaliwat kanan, alam natin, may mga nakikiapid sa di niya asawa, nagnanakaw, pumapatay, di ba? Yung iba ay hindi na sumasamba sa Diyos. Nandyan yung mga tinatawag nating mga sumasama sa kulto ng mga satanista, di ba? No? Kaya katitignan natin, no? Yung iba ay hindi na natatakot magkasala at iyon ang nakakatakot. Nakakatakot yung hindi ka na natatakot gumawa ng kasalanan. Tignan natin ang naganap sa kwento ni Adan at ni Eva sa unang pagbasa. Ilang beses na po nating narinig ito. Di ba? Ginawa ng Diyos si Adan at Eva, ibinigay ang buong paraiso. Isa lang naman ang sinabi, huwag kayong kakain sa pinagbabawal na puno. Pero sila'y natukso ng serpiente. Sila'y bumigay. O ano nangyari? Tingnan niyo ang mga tanong sa ating unang pagbasa. Nung nalaman ito ng Diyos, nasaan ka? Nasaan kayo? Bakit niyo ginawa niyo? Bakit niyo ginawa ang mga ito? Parang kitang-kita natin ang konsekwensya ng kasalanan ay yung magtago. Bakit? Dulot ng kahihiyan. Hiyang-hiya sila sa kanilang ginawa. Napakabuti ng Diyos, pero hiyang-hiya sila, bakit sila bumigay sa tukso ng demonyo? At hindi lang yung kahihiyan, konsyensya sila sa kanilang nagawa. Di ba ganyan din po tayo? Kapag tayo nagkasala, no? Hiyang-hiya tayo sa Diyos. Tayo'y talagang kinakain ng ating konsyensya. Walang kapayapaan yung ating mga puso. Pero meron pa pong ikalawang pangaral at yan ay nasasaad sa ikalawang pagbasa. Huwag mawala ng loob. Tignan niyo si Pablo, sa sulat niya sa mga taga-Korinto, siya'y dumaraan sa maraming pag-uusig. Pero sabi niya, huwag mawala ng loob. Umasa sa habag ng Diyos. At yan naman ang ikalawang pangaral. Kapag ikay nadapa, dala ng kasalanan, hindi na binibilang ng Diyos kung ilang beses ka nadapa. Ang mahalaga kung ilang beses ka nakatatayo. Paano natin mararamdaman ang habag ng Diyos? Sa sakramento ng kumpisal. Diyan natin makikita, kapag tayo nangungumpisal, ating naisiwalat ang ating mga kasalanan, tayo pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pari, ito ay nagdudulot ng para bagang nabunutan tayo ng tinik, hindi ba? Tayo ay gumagaan ng pakiramdam dahil nararamdaman natin
Noong nawalay sa Diyos, ngayon malapit na naman sa Diyos. Yan yung pagbabalik loob sa Panginoon. Kaya palagi nating tandaan yan, ha? Kahit tayo nagkasala, ang habag ng Diyos ay walang hanggan. Yan ang alingaw-ngaw sa ating Salmo Responsorio. Yang pag-ibig ng Diyos, tayo ay inililigtas. At magandang tignan yung ikatlong pangaral. Ano ngayon ang hamon sa atin? Ang hamon ay sundin ang kalooban ng Diyos. Di ba? Ang ganda nung nangyari sa bandang huli ng Ebanghelyo. Nandoon yung sinasabing mga kapatid, yung ina ni Jesus. Hinahanap siya. Ano ang sabi ni Jesus? Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat sino mang tumalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Lumalawak yung ating pag-unawa sa relasyon natin sa Diyos. At paano natin natamo yung pagiging kasama, kabilang sa pamilya ng Diyos sa bisa ng binyag? Di ba nung tayo binyagan, ano natanggap natin? Yung biyaya na maging anak ng Diyos at kasapi ng simbahan. Mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos yung mga utos niya. Ang kalooban ng Diyos yung magpakabuti ka, magpakabanal ka, magkawang gawa ka. Lahat yan, mahirap gawin. Yung panindigan mo ang pag-unawa, pagpapasensya, yung pagpapatawad sa kapwa, mahirap gawin. Lahat yan kalooban ng Diyos. Pero pag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, tuwid ang ating landas. Tinatahak natin ang daan patungo sa buhay Diyos. Kaya nga alam natin, ang ating sinusundan ay walang iba kundi Jesus. Si Jesus na sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Naalala niyo nung siya ay nasa hardin ng mga olibo, sabi niya, Panginoon, sana lumampas, hindi ko na uminom, hindi na ako iinom sa kalis na ito. Pwede ba? Di na. Hindi ko na gagawin yung mamatay para sa sanlibutan. Pero sabi pa rin niya, kung anong kalooban mo, Ama. Mga minamahal na kapatid, kung titingnan natin yung ating buhay Kristiyano, dapat talagang matakot tayo sa konsekwensya ng kasalanan. Pero hindi dapat tayo maiwan sa kasalanan. Yung ikalawa, dapat umasa sa awa ng Diyos. Umasa sa pagpapatawad ng Diyos at huwag mawalan ng loob. At ikatlo, sa araw-araw, kung tayo nakakatayo sa ating pagkakadapa, sundin ang kalooban ng Panginoong magpakabuti, magpakabanal, sumunod sa kanyang utos para sa ikaluluwalhati ng kanyang kaharian. Amen.